Mga contractor sa House of Representatives, na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Ako po. Inconsistent yun diba? Ito ang wow trending. Congressman na, contractor pa. Ito ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta matapos na inanunsyo niya na sa August 19, Martes, may maiihi na sa salawal na mga kontraktor at congressman, lahat ng may kinalaman sa ghost project ng flood control. Matapos nga natanggihan ng palasyo ang alok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na handa siyang tumulong sa investigasyon sa ghost project ng flood control, nagduda ang mga netizen na kung totoo ba talaga ang intensyon ni Marcos Jr. na malaman kung sino-sino ang mga nasa likod ng maanomalusong flood control o gusto lamang na ilihis ang issue. Gusto din ng mga netizen na isama sa investigasyon ni Senador Rodante Marcoleta si Mayor Benjamin Magalong, Congressman Tubi Tiangco bilang resource person. Kasado na ang investigasyon sa maanomalusong flood control projects, opisyal nang nakatakda ang organizational meeting at initial public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Martes, August 19, 2025, alas 10 ng umaga sa Session Hall ng Senado, GSIS Building, Pasay City. Pinamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta bilang chairman. Sisimulan ng committee ang motu proprio inquiry kaugnay ng isyong Philippine Underwater, tumutukoy sa malawakang pagbaha at umano'y maanomalusong flood projects na pinunduhan ng bilyong-bilyong peso. Kasama sa mga miyembro ng komite ang mga kilalang senador gaya nila ni Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Erwin Tulfo, JV Ejercito, Bam Aquino, Aimee Marcos, Risa Hontiveros at Lorin Ligarda. Layunin ng pagdinig na tuklasin ang mga posibleng irregularidad at kapabayaan sa implementasyon ng flood control initiatives na nagdulot sa pinsala at panganib sa buhay at ari-arian ng mga Pilipino. Ang nasabing hakbang ay inaasahang maglalantad kung paano ginamit ang pondo ng bayan at sino ang dapat managot sa mga palpak na proyekto na hindi nakapigil sa matinding pagbaha. Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na go Senador Marcoleta para maubos ng mga buaya na mahilig sa flood control, na puro flood walang control. Sana kasama si Senador Lacson tapos gawing resource person si Mayor Magalong. Ewan ko na lang kung hindi pagpawisan ng malamig at magkaotal-otal ang mga congressman at mga kontraktong nasangkot sa anomalya dyan. Ito ang pinakahihintay ng taong bayan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta. Tama lang na hindi ibigay ni Mayor Magalong kay BBM ang mga ebidensya na nakalap niya. Baka hindi pa naumpisahan ang investigasyon ay absuelto na ang mga kawatan sa gobyerno. Bakit hindi sinubukan? Bakit tinanggihan si Mayor Magalong? Ano ba ang mayroong tinatagong bilyon ang nawawala sa flood control projects ni BP? 125 million lang. Siya ang pinag-iinitan. Marami ng binaha at namatay. Ganun lang yan. Walang aamunin. Puno na ang bulsa. Imbestigahan niyo po ang kontraktor na isang congressman na panay din ang tahol kay BP Sara para malaman ng buong Pilipinas kung sino-sino ang mga buhayang nasa loob ng Kongreso. Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Ako po. Inconsistent yun diba? Pagkatapos yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman, hindi ba nung isang araw na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment, meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope, wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan ang matindi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo
Challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Aha. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Yun lang pa, budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa mga kapatid, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin. Diyan napakarami ang corruption na nagaganap. Doon pa lang sa slope na yon, minsan walang bakal. Pagkatapos nito, mag-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi mag-iba. Oo, ganito yan Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga, merong makinarya, malaki yun na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, ano yung mga lupa niya. Yung pinabaunan. Ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito Kung sinabi mo 6 na metro. Ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung Nakalutang na. Lulugso ngayon yung Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po, humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor, ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. Saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang na-sacrifice, doon nakuha. Sa-sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan Ngayon, kung gusto ninyo mag-random tayo. Random check. Pababak ko lahat yung mga ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Nakikita ko yan. At tigta-3 lang pala. Makikita mo ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo.
O, yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Oh, yan naman Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Oh, sa Senate Blue Ribbon. Oo, wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan. Ito na po ang ating Vox Populi ngayon. Kailangan ba, mga kababayan, kailangan bang bigyan ng emergency powers ang Pangulong Bongbong para matugunan ang problema sa baha? A, oo, bigyan na ng emergency power yan para wala na tayong baha. B, hindi. Ano yung emergency power? Para maglaan lang ng pondo? Naku po. May bago po tayong paraan para sumagot sa ating Vox Populi. Iscan lang po itong QR code na makikita ninyo sa inyong mga TV screen. Gamit ang inyong cellphone. Ilagay po ninyo ang mga sagot. Pagkatapos i-click ang submit button, automatic po namin makukuha ang inyong mga kasagutan. Magbensahe ng oo o hindi. Pwede mag-text kung kayo ay walang internet. Eto, text kayo. 0916-500-3846. At huwag kakalimutan ilagay po sa text ang inyong lugar at pangalan. Live po tayong napapanood sa ating mga Facebook at YouTube live streaming at Net25 News and Information. At sabayang napapakinggan sa Radyo Agila, DCEC 1062 dito po sa Mega Manila. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. This portion is... Hey, netizens! Get ready to run and win at the Net25 Family Fun Run 2025, happening this August 23 at the Philippine Arena Complex. Compete in the 5-kilometer or 10-kilometer race and get a chance to win cash prizes. 10-kilometer top finishers, male and female. Third, 2,000 pesos. Second, 3,000 pesos. First, 5,000 pesos. 5-kilometer top finishers, male and female. Third, 1,000 pesos. Second, 2,000 pesos. First, 3,000 pesos. Don't miss your chance to race and take home the prize. Scan the QR code to register now. Sa buwan ng Agosto, sabay-sabay nating ipagdiwang ang buwan ng wika. Halina't magsama-sama ang buong pamilya sa isang espesyal na palabas na may halong kwento, awit at kulturang Pilipino. Alamin ang yaman ng ating sariling wika, damhin ang halaga ng pagkakaisa at pagmamalasakit, at ipagdiwang ang pagiging isang Pilipino. Dahil wika mo, ipagmalaki mo! Yan ang ating aabangan dito lang sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Net25. Sa Net25. Ihanda na ang running shoes at ang fan signs. Hindi lang cardio ang dala ng Net25 Family Fun Run 2025. May live performances din from your fave rising stars. Sync, One Verse, Formula 5, Aster, Wink, Cloud 7. Fun run na? Fun girl o fanboy ka pa? See you on August 23 at the Philippine Arena. Don't forget to register. Scan the QR code. Oy mga kapatid, ba ka SGM, panalo clock na. Kaya heto na ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. And then doon tayo sa Always Panalo, Pure Gold. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Eto pa, may Pure Gold mobile app din po doon sa ayaw lumabas. Pero gusto mag-grocery, gamitin nyo yan para kayo mag-order, magpa-deliver gamit ang Pure Gold mobile. Download nyo na! Salem, bringing comfort to Philippine homes for 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan, talaga naman. Sana laging ganyan. Sen, yung balikan natin yung sa flood control. Kasi
Ang banggit nyo nga, Martes, meron ng hearing ang Senate Blue Ribbon. Simula lang yun. Hindi naman natin kayang tapusin. Tapusin, Napakalawak ng isyong i-cover natin dyan. So, may mga mangilan-ngilan din tayong inimbita. Pero hindi matatapos sa isa, pangalawa, pangatlo. Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Hanggang saan aabutin talaga ito. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal ng pamahalaan. Dito, masyadong malaki ang nawaldas na pera. Halos trillion po eh. Sa House of Representatives, hindi ko alam kung nag-start na sila dahil gusto rin nilang investigahan itong flood control project after ng SONA. Pero ang sabi ni Senador Sandro Marcos, Anong senador? Congressman, House Majority Leader. Majority Leader Sandro Marcos, teka muna, parang hindi tama. Dahil iimbestigahan natin ang ating sarili. Kasi parang sinasabi niya, hindi, mga mambabatas ang itinuturo nga Na, may punto siya. Tama, may punto siya. Ano bang masasabi niyo sa sinabi na yon? Very valid ang punto niya, Sandro. Nelson, sapagkat paano mo nga naman iimbestigahan ang sarili mo? Kapag nag-iimbestiga ka, ang palaging parametro dyan, pamantayan, ay yung mag-iimbestiga ay kinakailangan may pagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung inimbestiga mo sarili mo, ano maging kahihinatan, baka pagtawanan yung resulta ng investigasyon mo Parang kanina, balikan natin yung PAGCOR. Operator siya pang regulator Parang ganito rin sila Isip-isipin mo, kung tama yung mga pinagsasasabi ng mga ibang ngayon ay nagtatatalak na rin yan. 65, 67 congressmen ay pare-parehong contractors. Kung makikita mo naman nga, yung iba dyan ay galing na parang may USEC dyan na galing sa DPWH na ngayon ay congressman. Di ba? Ngayon, paano mo nga masisiguro at paano ngayon na pagtitiwalaan ng tao yung kalidad nung pag-iimbestiga mo? Pwede kayong mag-iimbestiga, bakit hindi? Kaya lang, pagka naman hindi pinaniwalaan yun, di sayang lang. Yun ang aking masasabi rin. Ayun nga, kasi nagkausap din kami ni Kong Sandro. Tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, Kong, nagsisimula na yata ako yung good government. Hindi kanya, hindi kanya tama Ano sabi niya? Hindi ako makakapaniwala doon, sabi niya. Naintindihan ko naman At siyempre, gusto niya na dapat siguro ang mag-imbestiga sa kanila, independent siguro na kung ano man ang gusto nila. Pero hindi sila mismo, hindi yung committee nila. Di ba? Tama po. Kasi kontrolado nila, pati resources. Sino yung imbitahan natin? Sasabi mo, yung mga kaibigan lang imbitahan, yung mga kalaban, wag. Yung mga talagang may kasalanan, baka mamaya, kung ano pang pagsasabihin dito, matiklo tayo rito. Di ba? Saan ano ang reaksyon nyo dito naman sa pahayag ng COMELEC? May kaugnay din dyan sa mga korporasyon na sinasabing nakakopo ng mga flood control project. Ang sabi niya kasi, bawal sa batas na ang isang negosyo na may kontrata sa gobyerno ay may campaign contribution sa kandidato. Ayon sa, may binanggit siyang batas dito Tama naman yun. Tama naman yun. Pero sa tingin ko, yun lang ba? Yun lang ba yung dahil sa tumulong? Maaaring isa yun sa dahilan. Pero sinasabi ko, yung na-institutionalize na doon pa lamang sa, hindi dahil sa campaign period. Hindi na campaign period Di ba? Minsan naman siguro yung 2025 campaign period. This year, paano yung next year? Wala namang may election pa ba ron? Wala na. Ibig sabihin, hindi lamang din campaign period ang gagawin mong dahilan dyan. Yung karaniwan na na-institutionalize na yan, basta meron siyang 15 to 20%. May election man o wala. Ibig sabihin,
basta nakinabang siya doon Oo. sa proyektong gano'n ang kalaki ang komisyonan. Parang diversionary lang na kunwari ilalagay na sa election eh. Bakit? Oo nga, no? Once every 3 years lang election eh. Di ba? Aha. O paano yung hindi election year? Aha. Siguro, ito lang ang kanya kasing sakop eh. Kasi COMELEC sila, Sen eh. Pwede naman. Bakit hindi? Kaya lang, baka mamaya masyadong limited yung makita mo dyan. At yung ibang aspeto hindi mo nakikita. Halimbawa, yung hindi politiko na sangkot dyan. Mga oo. district engineers, mga regional directors. Oo nga. At umaabot pa sa main office ng DPWH. Oh, kasangkot pa dyan ang COA, ang DBM, Quality Control, yung BAC. Oh. Hindi mo pag-uusapan yan? Hindi natin titingnan yan? Sabi ko nga sa'yo, kaya napipilitan ng contractor na yung ibaba niya ang kalidad ng kanyang project para lang maibigay niya yung nire-require sa kanya. Isip-isipin mo, higit sa kalahati ang nawala sa pondo ng project. Paano mo nga naman itatayo sang-ayon dun sa hinihingi ng plano? Specification. Napakabigat pong investigation ito, Sen. Kung ito ay talagang... Mabigat talaga yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, lahat po ng mamamayan na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina, basta po may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na po yung mga impormasyon na reliable. Okay. May mga litrato po kayo, napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Lahat po ng mga alam nyo na mga flood control project sa inyong mga barangay, kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala yung contractor, yung pati contractor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Para sa ganun po, yan lahat ay magamit natin sa ating pag-iimbestiga. Eh di madadabay na dito, bagamat ang iniimbestigahan natin, ang focus natin ay flood control project, kasi parang ganito rin ng Sen ang kalakaran sa lahat na ng proyekto eh, yung kickback na ganito kalaki. Ito munang flood control. Kasi nga, napakalaki ng ginugol natin Sa dyan. bagay, At ang, meron pa nga nagsabi sa akin. Ngayon pa lang, marami nang nagpipid sa akin. Kinakailangan lang, screenin mo lahat. No? Kaya kailangan i-bet mo lahat kasi baka naman yung iba gumawa lang, baka mamaya AI, hindi naman pala, di ba? So, meron naman tayong mga katuwang dyan sa opisina na lahat ng ito ay talaga susuriing mabuti. Yung magagamit, yan ang ililinya sa investigasyon. Pero pagka ba Blue Ribbon Committee, so pagkatapos nitong, halimbawa, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Aba, pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, mananagot po kayo. Kaya nga yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino eh. Ay, nasabi nyo... Kasi wala pa tayong ombudsman ngayon. Ayun nga po. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17